Pag-usapan pa natin ang pagsulong sa medical marijuana. Kasama si Mobile Journal, Denise Baldesancio. Denise, masyadong controversial itong panukala na ito. No? Sa ilalim ng panukala, sino ang pwedeng makakapagsabi na pwedeng gumamit ang isang pasyente ng medical cannabis? Ayan, once na maging law o maisabatas itong panukalang batas, no, Pops J, magkakaroon tayo ng medical cannabis office, no? So sila yung regulatory body na kasama dun sa bill. So sila lang yung may right to approve anything related sa medical use ng marijuana o ng cannabis. So kinakailangan ng permiso ng body na ito na i-create, no? Sa pamamagitan ng panukala. Pero may ilan ang nakagamit nito sa Pilipinas. Ano ang magiging pagkakaiba kapag naging batas na ito? So ngayon, Pops J, meron tayong under sa FDA, sa DOH, yung Compassionate Special Permit. So under this kasi, Pops J, sobrang tagal ng proseso. Yun yung unang-unang difference. Matagal yung proseso bago ka bilang pasyente ma-qualify to use medical marijuana. Ngayon, kung maipapasa ito o malilegalize nga ito, mapapabilis yung proseso. Mapapabilis ang proseso dahil it's between, syempre, the government and also nasa qualified na doctor na rin ito. Kung ipe-prescribe niya sa pasyente na kailangan mo na talaga ng marijuana for your disease. So talagang kinakailangan ng isang certified na doktor, no? Opo. Na sabi nga nung nakausap mo kanina ni Doc, kinakailangan kompleto ang kanyang training, no, sa ganito. Pero ano ang safeguards na pwede nating maituring, no, para hindi maabuso itong batas na ito? Ayan, tulad ng any other bill or any other law, at syempre ito nga, Pops, nabanggit mo, controversial, maraming bawal sa paggamit, sa pag-produce, sa pag-develop ng medical marijuana. So, anything na gagawin, distribution, gagamitin mo for research and development, hanggat hindi yan authorized ng medical cannabis office, hindi yan pwede. Hindi rin pwedeng mag-prescribe ang doktor na hindi qualified. So, dapat qualified ang doktor, dapat qualified ang pasyente. And, syempre, distribution for research and development yan. Kasi, malaki ang fine, ang violation, no? Kapag na-violate mo itong bill, itong law. I guess, Denise, yung pinakamalaking opposition talaga dun sa hindi pabor dito sa panukalang ito, baka magamit sa recreational use. No, na talagang kinakailangan ay masuring, maigi. Yes, Pops J. Okay, nasaan ba ngayon sa Senado yung mga katulad na mga bill, no, na nakahalintulad itong medical cannabis bill? Actually, Pops J, no, nung 2022, if I'm not mistaken, si Senator Robin Padilla, no, meron siyang similar na bill na gustong ipasa, which is for marijuana, medical use din ng marijuana. Sa ngayon, when it comes to the Senate, no, nasa plenary session pa sila, no, they're still talking about it. Pero ito nga, sa House of Representatives, pasado na sa third and final hearing. So, as per Deputy Speaker Albano, no, humihingi siya ng tulong sa Senado na ipasa natin itong bill na ito para makaabot na sa Pangulo at malegalize na talaga. Oo, marami kasing naghihintay, no, na maisabatas ito. Ano ba yung mga example, halimbawa, Denise, ng mga karamdaman na malaki ang maitutulong nitong medical cannabis? Unang-una dyan, we have epilepsy, no, for seizures. At it helps, ang cannabis kasi... I think ito yung pinaka-common, no? Napapakalma kasi yung nerves, no, nung pasyente. When it comes to medical cannabis or medical marijuana kasi, Pops J, hindi niya tinitreat mismo yung sakit. Minamanage niya yung sintomas. So, when it comes to, limbawa nga, yung epilepsy, nagkakaroon ka ng seizure, so pinapakalma niya yung pasyente. Also, kilala rin to treat or help alleviate pain. Lalo na yung mga hindi na kaya ng mga typical nating opioid, yung mga paracetamol. Kapag hindi na kaya ni pasyente, that's the time na kung kailangan ng medical marijuana, bibigyan siya. May mga kaso kasi nung nag-undergo ng chemotherapy na sobrang sakit, no? So, ginagamit nila. Pero pwede ka ba halimbawa dun sa panukala, nakalagay ba dun kung yung amount, no? Kasi pwede ka ba mag-imbak ng marami o regulated talaga? Regulated. Regulated talaga ang pwedeng ibigay
ng doktor. I'm pretty sure, no, kung ma-legalize man to, play safe muna yung mga doktor, Pops J. Nabanggit din to ni Ikaw pwedeng Doc. umorder ng kilo-kilo. Hindi, Pops J, no? Yan na, magiging recreational use. Iniiwasan natin yun. At hindi ka pwede mag-resell. Hindi. Walang resell, ha? No. Hindi pinapayag. Bawal na bawal. So, sobrang regulated ng amount, ng dosage na pwedeng i-prescribe ng doktor. Kasi yung doktor mismo, Pops J, mapapahamak. So, kung ano lang yung kailangan, based sa studies, based sa sakit mo, ito lang yung dosage na pwede kong i-prescribe sa'yo para matulungan yung karamdaman mo. So, may mga ganong safeguards. Yes. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.